umpisahan na ho natin ito mga kababayan. Dito muna ho ba't nakabuka na naman yung bunganga nito? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kada maitatapik ito mga bossing, nakabuka ang bunganga, isarado mo nga yan. O ay, ganun pa din eh. Iniba ko na yung angulo, nakabuka pa din ho yung bunganga. O sige, umpisahan natin ang pagsubo ng hotdog. Pagsasalita ni Roque, no? Bitter po. Kanino? Kay Congressman Benny Abante, mga kababayan. Paano nga ba naman? Dinayo pa ni Inday Sara Duterte. Akala nila tatambakan nung kalaban. Ilan lang naman po, mga bossing. Yung naging lamang nung kalaban, 1,400 po. Maliit po yun. Dikit po yun. No? Dikit na dikit po yung laban nun, mga kababayan. Di ba ho, naibalita natin or nai-vlog natin at binigyan natin ng reaksyon yung pagkakapanalo po ni Benny Abante. Eto po, binabanatan ni Roque, mga kababayan. Paano yun? Kongresista ulit. Tapos si Roque, ano na? Pugante. Pakinggan nyo ho. Now, ang tanong, abay ang Boy Dila ay nag-celebrate. Boy Dila ang tawag. Dahil doon sa pagdayo ni Inday Sara Duterte. Di ba? Dahil doon sa pagdayo ni Inday Sara Duterte na may pinakita na nakadila si Congressman Ben. Akala ko si Joel Villanueva No? Yung sabi, sige, magsalita ka na. Pwede ka magsalita para huminto siya. Akala ko sabay dila. Gumanon. Akala ko si Joel Villanueva Yung Boy Dila. Okay, fine. Sige, tuloy mo, Roque. Na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwad Committee. Ayaw mo. Bakit? Kayo dyan, hindi makaporma sa Quadcom. Naaasar kayo, nabubwisit kayo. Kasi lagi kayong mga butata. Kasama doon sa sa good government. Sino? Si Inday Sara Duterte na hindi maipaliwanag yung confidential funds. Sabi ni Jose Kayaban, ikaw naman, Barney, ay Bekeng Subo. Ano ba? Beki ka daw, Roque. Ako hindi. Ako, Roque, kakampi mo ako pag sinasabihan kanila na Beki ka. Kasi naniniwala ako, matigas ka at maton ka. Lalo na pag pinapaulit-ulit ko yung sinasabi mo, tingnan natin kung mapapataples natin si Ronil Yang. Yun ang pinangahawakan ko at pinaniniwalaan ko na hindi ka Becky. Pagtanggol mo ang sarili mo. Well, Boy Dila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Bakit daw ho? Ano ba pinaglalaban ni Roque yung sinabi ata ng Supreme Court? Hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon. Ang Korte Suprema, ito po yung Mangundadato versus Somele, na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second placer rule? If for any reason, yung nahalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Yun yung sinasabi nilang hindi na daw po mga kababayan. Sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya second placer, hindi siya pinili ng taong bayan. Hindi. Yung sa kaso ni Abante, halos 1,400 lang ang pagitan doon sa kalaban. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, parehas boto nila, nasa 70 o 80,000. No? Lamang lang ng 1,400. Kaya lang mga bossing, mukhang may sablay, mukhang may sabit. Hindi talaga kagaya natin na purong Pilipino. So ang talunan, full stop. Hindi po pwede na siya'y mapoproklima. Pero wait lang, pinigilan na ba? O wala pa? O sabi lang to ni Roque? Kasi wala pa ako nababalitaan Tingin ko si Roque pa lang ang nakakaalam na hindi papayagan si Congressman Benny Abante. Ito po, ang tingin ko dito, dahil po sa pagkabiter ni Roque, mga kababayan, dahil nga po sa Congress, ayun, doon po nagsimula ang pagtago ni Roque, mga bossing. Bakit? Nagyabang. Meron daw papeles na ipapakita, dokumento, para suportahan yung kaperahan niya na hindi daw galing sa Pogo.
Hanggang ngayon ho, hindi nilalabas. Hanggang ngayon ho, na wala. Pinagtataguan pa din ho ang Congress, mga bossing. Although, na-lift na po yung kanyang yung kanyang yung contempt, pero sa isip ng mamamayang Pilipino, nananatili na hindi napatunayan ni Roque na yung kanyang kaperahan ay hindi galing sa Pogo. At ang tatatak ko sa isip ng mamamayang Pilipino, mga bossing, ano po, may pinagtataguan si Roque. 'Di ba? Hindi kayang suportahan yung kanyang sinasabi. Sabi, Don Delgadi, idol, taga Tondo, hindi mo ba kilala si Roca Roxanne, yung nag-aral ka sa Torres? Siya yung madalas nasa gate paglabasan ng student, nag-aabang ng libreng taho. Hindi ko maalala yun. No? Gumraduate po ako ng Torres High School ng 2000. Tuloy. Kung madidisqualify yung na-proklima, lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista. Kasi nga, importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So, ito pong desisyon nito, ay ito po ngayon ang applicable kay Boy Dila. Bagamat nagdidiwa na si Boy Dila, akala niya babalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa Wad Committee. Hindi, Boy. Kaso Roque, sabi ni Darwin Tan, no, ikaw lang daw ang nagsasalita niyan. Ako wala naman din ho akong nababalitaan, nahihinto eh. Yung pagproklama eh. Di ba? Sabi nga, sabi ni Pastor Chooks Togo, sausaw ng sausaw si Akla, irrelevant ka na. Ano sabi din po ng Secretary of Justice? Ipinipilit ni Roque ang kanyang sarili sa politika ng Pilipinas. Dila, buti nga, Belat, hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason, kaso nga may problema. 'Di ba? Yun yung may problema. Hindi 100% na Pilipino. Sabi, Kathleen Pasa, may explanation na si Attorney Enzo Recto about dyan sa disqualification sa Supreme Court. Si Roque lang kasi ang nariringgan ko nito, mga bossing na kumbaga sinasabi niya, hindi uupo si Benny Abante. Paano ho pag naupo, nagtuluyan na mga kababayan? Nako! Yari! Bakit to? Biruin mo, may spokesperson, no? Yung anak ni Congressman Benny Abante, na si Princess Abante. Tapos madadagdagan ulit ni Congressman Abante. Gigil na gigil ho ang mga DDS dyan, mga kababayan No? Kaya ayaw nilang makaupo ulit. Mabubwisit na naman daw ho sila. matapos maproklima, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Babakante daw. Tingnan natin. No, Roque, wag mo kaming daanin doon sa pagkabiter mo. Baka mamaya wala namang katotohanan yung sinasabi mo. No? Galit na galit lang kayo. Bitter lang kayo. Panay ang kuda niyang si Akla. Akala ko ba inatake na yan? At nabarag ang muka. Meron bang ganung balita kay Roque? Kailangan humaghalal na naman ang taong bayan ng bagong kandidato o bagong kongresista pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa M-Bank kasi mula sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa COMELEC. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa dong non-lawyer. No? Maihinto ko lang mga bossing. Bakit si Roque mas inuuna pa yung mga ganyan, kagaya nung kaso ni Benny Abante at nung kalaban niya na si Uy. Bakit hindi mas asikasuhin ni Roque kung paano niya idedepensa yung kanyang sarili? Kung paano itatayo ulit ang kanyang integridad sa mata ng mamamayang Pilipino? Di ba? Mas inuuna pa ho yung ibang bagay. Eto, wanted siya sa Pilipinas. Di po ba? Mano ba namang mas resolbahin mo yan dahil nag-aantay sa iyo ang pamilya mo, nag-aantay sa iyo ang anak mo, ang misis mo. Ba't hindi yun yung unahin mo? Di ba si Benny Abante hanggang ngayon wala pa naman kami naririnig na binabawi yung pagproklama sa kanya. Di ba? Ako ayoko ng may anak na nawawalay sa kanilang magulang.
Ano po, dahil ayokong mangyari sa akin yun. Miski ho kay Roque, ganun yung iniisip ko mga kababayan. Ayoko, naaawa ako doon sa kanyang mga mahal sa buhay. Pero ho yung ginagawa nitong tao na to, mas mabubwisit ka, imbis na maawa ka, mas mabubwisit ka. Madaming mga inuuna. No? Madaming mga inuuna na hindi naman makakatulong sa kanya. Madaming mga sinasabi na mas kabubisitan pa siya ng taong bayan, imbis na mahalin at gustuhin. Oh, sabi ni Nelson Karingal, maingay ang bakla, kulang sa lollipop. Tuloy mo, Roque! Ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, hindi mabago itong decision nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Bakit? Boy Dila, kinakailangan ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo, miski pa ma-disqualify yung nanalo. Oh, sige, tingnan natin ha. Kapag ka nagtugma yung sinabi ni Roque, di ba-vlog ulit natin, mga kababayan, re-reactionan ulit natin. Pero sa ngayon, no, wala tayong ibang naririnig, mga bossing, na binabawi na po o kinakansela yung pagproklama kay Congressman Benny Abante.